Bakit mahalaga ang pagpapatawad? Dahil ang pagpapatawad po ay ang paraan para sarahan ang pinto sa kaaway. Ang hindi po pagpapatawad ay pagbubukas ng pinto sa kaaway para ikaw ay pahirapan. Marami po mga tao na meron po silang karamdaman, meron po silang mga depression, kalungkutan, pagkawasak na pinagdadaanan po nila. Bakit? Kasi meron po silang hindi pagpapatawad sa kanilang puso. Alam niyo po ba, ang sabi po ng statistics, 61% po ng cancer patients ay mayroong unforgiveness. At kalahati po ng mga cancer patients po na yon na may unforgiveness ay severe cases. Ibig sabihin po pala, may connection po talagang hindi pagpapatawad sa mga karamdaman. Alam niyo po, may istorya po sa Bible. Matthew 18 mula po sa verse 23. Ito po ay istorya po ng isang alipin na hindi po nagpapatawad. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari na nais makipag-ayos sa kanyang alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanyang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Alam niyo po yung kung magkano ang 10,000 talents sa pera po natin ngayon? Ito po ay nasa 800 billion pesos. Napakalaki, sobrang laking pera po ng 800 billion. Palibas ay wala siyang pangbayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya ipagbili, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. So kahit po pagsamasamahin ng kanilang mga kayamanan, magtrabaho silang napakaraming mga taon, hindi po nila kayang bayaran yung 800 billion pesos po na yun. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, Panginoon, pagpasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa iyo. Dahil sa habag ng Panginoon, sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Wow, 800 billion pesos. Biglang pinatawad na yung utang mo. Ibig sabihin po ng pinatawad, hindi ka nasisingilin. Hindi na din itutuloy ang pagkamkam ng lahat ng ari-arian mo at pagbenta sa iyong mga kamag-anak, pinatawad at pinalaya ka na. So verse 28 po, ito po yung ginawa ng alipin na yon. Ngunit ang alipin ding iyon sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Alam niyo po kung magkano yung 100 denaryo? 400,000 pesos po. Itong alipin na pinatawad ng 800 billion pesos na utang, nakasalubong niya yung isang alipin na may utang sa kanya na 400,000 pesos. Imagine, napakalaki po ng difference. Wala sa katiting ng utang po niya. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. So in short, yung alipin na pinatawad, ang ginawa niya, Hoy, ikaw may utang ka sa akin 400,000, laki-laki nun, bayaran mo yun. Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita. Ngunit ayaw niya, verse 30, siya'y umalis at ipinabalanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Wow! Yung may utang na 400,000, ayaw magbayad, sabi pagpasensyahan mo ako. Ang ginawa po nung aliping pinatawad, pinakulong niya. Ngayon, hindi niya alam, nakita siya ng ibang alipin. Verse 31, nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila ay labis na nabahala, umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Verse 32, kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa. Gusto ko pong tandaan po ninyo yung salitang tagapagparusa. Hanggang sa magbayad siya ng lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Gigil na gigil yung hari, 800 billion ang pinatawad ko sa iyo. Yung kapwa alipin mo, may utang lang siyang 400,000. Grabe kang maningil, sinakal mo pa daw at ipinakulong pa. Sa galit po ng hari, pinadala sa kulungan at inassignan pa ng tagapagparusa hanggang makapagbayad. Pinapakita po dito na kapag ganun daw po pala tayo, pinatawad ka, imagine sa lahat ng kalakihan ng iyong kasalanan, ikaw ay pinatawad ng Diyos, tapos meron kang hindi pagpapatawad sa iyong puso. Ang sabi po ng Bible, gayon din daw po ang gagawin ng Amang nasa langit. Mag-a-assign din siya ng tagapagparusa hanggang mabayaran mo ang iyong utang. Sa English po, tormentor yung tagapagparusa. Tinutukoy po doon ay mga evil spirits na nagkakaroon ng karapatan sa ating buhay. Bakit? Dahil hindi tayo marunong magpatawad. Kaya again, pag nagpapatawad po tayo, nagsasara po yung mga pinto ng kaaway sa ating buhay at tayo din po ang gumiginhawa. Ang pagpapatawad ay susi para mapalaya sa pagpapahirap ng dyablo.